Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang sumisid sa isang medyo komplikadong kaso na umabot pa sa Korte Suprema? Isipin mo to. May kumpanyang nagbigay ng performance bond para garantihan ang bayad sa utang. Okay, di ba? Oo, standard practice yan sa negosyo. Pero paano kung yung nagpautang at yung umutang, binago yung ilang usapan nila? Tapos, hindi pala alam nung nagbigay ng bond. Dyan nagkakaproblema minsan. Exactly. Mananagot pa rin ba yung bonding company? Lalo na kung pay 8.5 million ang pinag-uusapan natin dito. Yan ang ating hihimayin ngayon. Ang pag-uusapan natin ay ang kaso ng Subic Bay Distribution Inc. o SBDI versus Western Guaranty Corp. o WGC. Ito yung GR No. 220613 na lumabas noong November 11, 2021. Kailan ba talaga nananatiling may pananagutan ang isang surety, yung taga-garantiya? Kahit na may mga, sabing natin, pagbabago dun sa original na kontrata. Sige, simulan na natin tong paghimay-himay. Ganito kasi ang nangyari. Ang SBDI, sila yung nagbebenta ng petroleum products, ano? Oo, supplier sila. Nagkaroon sila ng distributor agreement with Prime Asia Sales and Services Inc. or PASSI. Bale, binigyan ng SBDI ang PASI ng 5 million pesos na credit limit. Tapos, may 15 days lang para magbayad ang PASI. Medyo maikli yung term. Oo nga eh. Para masigurado ang bayad, kumuha ngayon itong PASI ng performance bond. At dito papasok si WGC. Ang halaga ng bond, pay 8.5 million. Mas mataas pa sa 5 million pesos na credit limit sa kontrata. Interesting. Yun na nga. Ang problema, itong si PASI, hindi nakapagbayad. At hindi lang basta hindi nakapagbayad, lumubo yung utang nila sa SBDI. Umabot nun ng mahigit 100 million. Grabe! Wow, 100 million. Ang layo dun sa 5M or even 8.5M na bond. Sobra. Kaya ang ginawa ng SBDI, siyempre, sinubukan nilang i-claim yung 8.5 million mula sa WGC, yung halaga ng bond. Makes sense. Dun sa unang korte sa Regional Trial Court o RTC, anong nangyari? Nanalo ang SBDI sa RTC. Sabi ng RTC, bayaran ng WGC yung 8.5 million. Pati interest at attorney's fees. Oo, kasama yon. Ang basehan ng RTC, simple lang. Ang WGC ay isang surety. So, bilang surety, may pananagutan sila sa utang ng PASI hanggang dun sa P8.5M na halaga ng bond. Solidary daw. Okay, diretso. Pero umakyat pa to, di ba? Sa Court of Appeals. Oo, umakyat sa CA. At dito, kabaliktaran ang nangyari. Binaliktad ng CA ang desisyon ng RTC. Talaga? Anong sabi ng CA? Bakit daw absuelto ang WGC? Dalawa yung pangunahing rason ng CA. Una, sabi nila, parang kulang daw ang ebidensya na na-deliver nga ba talaga ng SBDI yung mga produkto sa PASI. Hindi raw sapat yung mga sales invoice lang. Teka, sales invoice hindi sapat? Usually, yan ang primary proof of delivery sa negosyo, di ba? Lalo kung pirmado. Yun nga rin ang akala ko. Pero yun ang sabi ng CA. Tapos, yung ikalawang dahilan na mas mabigat siguro. Ano yon? Sabi ng CA, nagkaroon daw ng material alterations, mga mahalagang pagbabago raw dun sa distributor agreement ng SBDI at PASI na ginawa ng walang pahintulot o kaalam-alam ang WGC. Ito na yung sinasabi mo kanina. Ano raw yung mga pagbabagong yon? Tumaah daw yung credit limit kasi 5M lang daw sa kontrata pero 8.5M yung bond. Tapos parang lumagpas pa raw doon yung actual na utang. At nagbago rin daw yung delivery terms or schedule. So, dahil sa mga pagbabagong yon, sabi ng CA, parang nabago na raw yung risk na inassume ng WGC, kaya hindi na sila dapat managot. Exactly. Ganyan ang dating ng desisyon ng CA. Kaya yon, umabot na sa Korte Suprema ang tanong, tama ba ang CA? Walang pananagutan ang WGC dahil kulang daw ebidensya sa delivery at dahil may mga pagbabago sa kontrata. Dito na talaga nagkaalaman. At ano ang hatol ng Korte Suprema? Binaliktad ulit. Binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng CA, panalo ang SBDI, dapat managot ang WGC. Okay, linawin natin yung reasoning ng Supreme Court. Isa-isahin natin. Unahin natin yung issue ng delivery.
Bakit sinabi ng Korte Suprema na sapat yung ebidensya, yung mga sales invoice? Sabi ng Korte, una, yung mga sales invoices, valid na prueba yan, lalo na't pirmado naman daw ng tumanggap. At ito ang importante, hindi naman daw ito partikular na itinanggi ng WGC sa kanilang mga sagot o pleadings sa korte. May rule kasi tayo dyan, di ba? Oo, yung Rule 8, Section 8 yata ng Rules of Court, na kapag hindi mo specifically tinutulan under oath yung authenticity ng isang actionable document, parang inamin mo na rin na totoo yun. Tama. Ginamit siya ng korte. Bukod pa doon, tiningnan din nila yung kilos ng PASIC. Nung sinisingil sila ng SBDI, nanahimik lang sila. Pati nung kinumpronta na sila ng WGC mismo, parang wala rin silang reaksyon. So, yung katahimikan parang admission na rin. Parang ganun ang dating. Sabi ng korte, hindi raw normal sa takbo ng negosyo na mananahimik ka lang kung sinisingil ka para sa isang bagay na hindi mo naman daw natanggap. May point din naman. Okay, so clear tayo sa delivery issue. Ebidensya, sapat. Ngayon punta tayo doon sa material alterations. Ito yung mga pagbabago daw sa kontrata. Anong sabi ng korte dito? Dito, sinuri talaga ng korte kung yung mga sinasabing pagbabago ay material nga ba. Ibig sabihin, substantial ba ito? At nagpabigat ba ito sa obligasyon ng surety ng WGC? Sige, ano yung una? Yung delivery schedule daw. Yung pagbabago daw sa delivery schedule, sabi ng korte, wala namang pruweba na nagbago nga ito in a way na mas naging pabigat sa WGC. Ang nakasaad daw sa kontrata ay equal monthly quantities. Tumutukoy daw ito sa volume o dami, hindi sa frequency or dalas ng delivery, kung daily ba o weekly. So walang material alteration dun. Okay, gets? Yung extension ng credit term, mula 15 days, naging 30 days daw yata. Hindi ba pagbabago yun? Pagbabago siya, pero hindi material alteration na mag-a-absuelto sa surety. Sabi ng korte, yung pagbibigay ng mas mahabang palugit sa pagbabayad, actually, pabor pa nga to sa surety. Pabor? Paano naging pabor? Kasi mas may panahon yung principal debtor, yung pasiko, na makahanap ng pambayad. So, mas maliit yung chance na hindi siya makabayad agad at kailangang habulin yung surety. Hindi ito nagpapabigat sa risk ng surety, in fact, pwede pa nga makatulong. Makes sense. Pero teka, ito yung medyo tricky para sa akin. Yung credit limit, 5M lang daw sa kontrata, pero 8.5M yung band nakuha. Paano yun? Hindi ba't malaking pagbabago yun na lampas sa original na usapan? Pero ang tinignan ng korte ay yung mismong surety bond. Alam ng WGC nung in-issue nila yung bond na ang halaga nito ay 5.5 million. Sila mismo ang nag-set ng amount na yon. So parang sinasabi ng korte na, hey WGC, you issued an 8.5M bond. You knew the risk was up to 8.5M. Exactly. Sila ang nag-assume ng risk hanggang sa halagang 5.5 million regardless kung ano yung 5M na nakasulat sa underlying contract ng SBDI at PASI. Ang pananagutan ng WGC ay nagmumula mismo sa surety bond na pirmahan nila at hanggang 5.5 million yon. Okay, malinaw na yan. So walang material alteration na magpapawalang bisa sa pananagutan ng WC hanggang sa 5.5M. Tama. At binalikan din ng korte yung basic principle ng suretyship sa ilalim ng Civil Code natin, Article 2047. Ang surety ay solidarily liable kasama ng principal debtor. Ibig sabihin, pareho silang principal na nangutang sa mata ng nangutang. Parang ganun. Pwedeng singilin ng creditor SBDI ang surety WGC ng direkta, primarya at kaagad-agad kahit hindi muna singilin o kasama sa demanda yung principal debtor, PASI. Malinaw na malinaw. Grabe, ang daming nuances pala ng suretyship, ano. So, sa huli, pinagbabayaran ng WGC ng 8.5 million pesos plus interest and fees. Ano sa tingin mo ang impact nito? Para sa'yo, naging patas ba ang desisyon? Gusto naming marinig ang saloobin mo. I-comment mo lang sa baba. At kung nakatulong sa'yo tong paghimay natin, pa-favorite na rin. Oo, mahalaga tong kaso na to. May ilang mahalagang legal doctrines o prinsipyo tayong mapupulot dito. Una, surety.
Malinaw na ang surety ay kasamang nananagot o solidarily liable ng principal debtor. Direkta at primarya ang liability, hindi lang parang backup. Hanggang saan? Hanggang sa halaga ng bond. Pangalawa, Material alteration. Para ma-discharge o maabswelto ang surety, kailangan yung pagbabago sa kontrata ay material o substantial. Dapat nagpapabigat talaga ito sa obligasyon o risk ng surety at mahalaga ginawa ng walang consent nila. Yung simpleng extension ng payment term, gaya ng nakita natin, generally hindi considered material alteration na mag-aabswelto sa surety. pangatlo, yung sa ebidensya. Oo, proof of delivery. Yung sales invoice, lalo na kung hindi naman maayos na tinutulan sa pleadings at may iba pang corroborating circumstances tulad ng katahimikan nung dapat tumanggap, pwedeng maging sapat na pruweba ng delivery. At pang-apat, yung solidary liability ulit. Yes, solidary liability. May choice ang creditor. Pwedeng idemanda ang surety lang, ang principal debtor lang, o silang dalawa ng sabay. Nasa creditor ang desisyon. Maraming natutunan dito bilang pangwakas na palaisipan para sa iyo na nakikinig. Paano kaya naiimpluwensyahan ng ganitong desisyon ang paggawa at pag-unawa sa mga surety agreement sa pagnenegosyo ngayon? Magandang tanong yan. Anong mga pag-iingat ang dapat gawin ng mga kumpanyang kumukuha ng surety bond? At syempre, pati na rin yung mga nagbibigay ng surety bond tulad ng mga insurance companies. Pag-isipan mo yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa malalimang pagsusuring ito ng kaso ng SBDI versus WGC. Para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating pagtatalakay sa mga importanteng kaso at issue, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli.